Hello, magandang araw mga ka-VA. So, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng website gamit ang WordPress. So, ano ba yung WordPress? Ang WordPress ay isang CMS o Content Management Software na ginagamit ng halos kalahati ng websites, ng total websites sa internet, no? So, marami din namang CMS na mga kakumpetensya ng WordPress. Kasama na dyan yung malimit natin nakikitang mga commercial kagaya ng Squarespace, Wix, Shopify, pag shopping o e-commerce. Pero ang WordPress ay ang pinaka-common na ginagamit ng karamihan sa mga clients na naghanap ng virtual assistants. Tingnan natin kung gaano kadami ang mga websites na gumagamit ng WordPress. So, there are over 810 million WordPress websites. So, bakit kailan kung gusto nating i-pursue yung pagiging web designer o kaya web developer, web front-end, WordPress front-end developer, bakit WordPress? Kasi nga, yan ang ginagamit ng halos kalahati, 43.5% ng mga websites online. So, at ang isa pa, once na natuto na tayong gumawa ng WordPress, madali na ang pag-aralan yung ibang builders. Kasi ang pagkakaiba lang naman ng WordPress, siya, self-hosted. Hindi kagaya sa iba dito na halos lahat dito, maliban sa Joomla, ay hosted doon sa sariling website ng kumpanya. But anyway, so, ano ba ang kailangan natin para makagawa ng website? Ang unang kailangan natin ay web hosting, kung saan natin i-store yung mga files ng gagawin nating website, and of course, domain. Okay? So, kailangan may domain tayo. Ano ba yung domain? Halimbawa ay namecheap.com. Yun yung domain. So, yung pinakapangalan ng website natin. So, dito sa pag-aaral na to, magbibili tayo ng domain. So, bibili tayo ng domain and then i-attach natin sa web hosting. So, gagamit tayo ng website na Namecheap. Ang Namecheap ay isa sa pinakamalaking domain registrar sa buong mundo. So, bago tayo mag-register, kailangan alam na natin kung ano yung domain na i-register natin. Kasi habang patagal yung panahon, pahirap maghanap ng domain. No? So meron na akong nasa isip ko na actually ito may sa client ko. So hindi pa namin napag-usapan kung anong plano niya rito sa domain na to, pero sabi niya i-register lang daw dahil for future use. So ang pangalan ng domain na i-register natin ay netcoworker. So kailangan pag nag-search kayo, search natin, no? Available siya. So yun yung price, 11.28 cents a year. So isang taon yan. So kailangan i-check natin lahat-lahat kasi once na-register na natin, hindi na yan pwedeng baguhin. So netcoworker.com. Siyempre, bago tayo mag-register, kailangan may account na kayo dito sa Namecheap. Mag-register kayo, no? So ang pag-register ay libre. Charge lang yung account nyo pagka kayo ay may binili, no? So, ang Namecheap, meron siyang domain services. Pwede kang mag-register ng domain dito. At meron din siyang hosting. So, may mga hosting services siya. So, kung ang balak nyo isang website lang, dito kayo sa shared, no? So, kung WordPress, wag na muna nating yung WordPress hosting kasi ito pang pero kung mga simpleng website lang, halimbawa personal website, pwede kayo dyan sa shared hosting. Ibig sabihin, isang server, maraming website, iba-iba yung may-ari, no? Pag marami kang website na i-host o iraran, halimbawa, may get 50 o may get 20, dito ka sa VPS hosting. But anyway, so, bibilhin ko to.
Okay, so para mabili natin yung domain, syempre, nag-online purchase tayo, kailangan may credit card kayo. So kung wala man, pwede nyo namang gamitin yung credit card ng American Express na naka-attach dyan sa GCash nyo, no? So, ang GCash laging may kasamang credit card na virtual credit card. I-click nyo yung profile nyo, link accounts, makikita nyo dan yung mga nakalink na account. Isa dun yung American Express virtual card. Siguro din nyo lang may laman yung GCash nyo. Okay? Okay, so nag-aantay tayo no, na ma-approve yung payment natin. Okay, so nabili na natin. So, after nyan, purchase summary. No? So, syempre, pagkaiba yung bibilhan nyo ng domain, bago daddy, iba rin ang process. No? Pero same pa rin, bibili pa rin kayo. So, pupunta tayo sa domain, ma-manage natin. As much as possible, dapat yung binilihan nyo ng domain at saka yung hosting nyo, iisa lang. So, ako, ang hosting ko dito rin sa Namecheap. So, hindi na tayo bibili ng hosting kasi yung ating account ay pwedeng magdagdag ng domain. So, ang gagawin natin dito, ito yung DNS, papalitan natin to ng Namecheap Web Hosting DNS. Ibig sabihin, ipapasa natin yung domain dun sa, tututok natin yung domain dun sa hosting. So, test natin yan. Click lang yung check para ma-save. And then, pupunta na tayo sa hosting natin. So, naka-bookmark na dito sa akin. Hosting cPanel. Kung wala kayo, syempre, bibili kayo, no? So, lalagin tayo. Ngayon, ito yung cPanel, no? So, halos lahat ng hosting interface, ganito yung hitsura, no? So, may pagkakaiba man dyan sa mga icons, pero same pa rin. So, ang gagawin natin dito, i-add natin yung domain. Click yung domains. So, ito yung mga domains na nakalagay dyan. So, mag-a-add lang tayo ng create a new domain. Tapos, pupost natin yung bagong domain, no? netcoworker.com. Nandiyan na siya. Check natin. Dapat walang check to kasi pagka sinare natin doon sa root domain, mahihirapan tayo. And then, submit. So, usually, ang isang domain, pagka in-attach mo na sa hosting, dati matagal minsan inaabot ng 2 araw. Ngayon medyo mabilis, minsan ilang minuto lang, minsan na oras. Kasi yun yung tinatag nila na depende kung gaano katagal i-resolve yung DNS. Okay? So, although nag-success na dito, pero pag binuksan natin, try natin buksan ng netcoworker.com. So, siyempre wala pa, no? Kasi nga, attach lang natin. So, yan siya, no? So, wala. Ngayon, bibigyan natin yan ng time ng siguro mga couple of hours bago natin mabuksan yung index ng domain. Okay? So, wala, no? Ngayon, pupunta tayo rito sa WordPress Manager by Softaculous. So, ang pag-install ng WordPress, dalawang paraan. Pwedeng manual or pwedeng gagamit tayo ng installer. So, dito, gagamit tayo ng installer. So, meron dito, no? Click natin yung install. Tingnan natin kung na-resolve na yung domain, pero wala pa So, wala pa, no? Yan. Ang gagawin natin, ito, medyo matagal. So, mamili tayo dito. Ang pipiliin natin lagi, yung may S, yung HTTPS. Ibig sabihin, ito yung secure. Kasi dati, wala pa, hindi pa nare-require ni Google, HTTP o kaya HTTP www. So, ito, medyo matagal din ma-resolve. Siguro, couple of hours, no? Hindi tayo makapag-install pa dahil hindi pa ni Namecheap na process yung SSL certificate natin. So, halimbawa, ayan hanapin natin kunyari, networker.com. Okay? So, a trusted SSL certificate was not found. So, bigyan natin to ng mga ilang oras.
Balikan natin mamaya. Okay, so 8 hours na nakalipas no mula nung ni-register natin yung domain. Ibig sabihin, check natin kung na resolve na yung domain name server at kung accessible na yung website, no? So open tayo ng bagong browser tab at bisitahin natin Net Coworker. Okay, so online na siya. So wala nga lang laman. So pwede na tayong mag-install ng WordPress. So dito sa video na to, hanggang installation lang muna tayo. Hindi natin po pwedeng i-cover yung buong course ng WordPress sa isang video kasi sobrang haba. Pagpaparti-partihin natin. Dito sa installation na lang muna tayo. And then yung ibang lesson susunod na, no? So balik tayo sa cPanel. So punta tayo dito sa WordPress Manager or dito, no? Tatlo yung option natin. Install. And then, piliin natin yung https://www. Kailangan may S para secure. Hanapin natin yung Net Coworker. Okay? So, yun na yung pinaka-URL natin. Admin username. Kunyari, ako ito. Password. Password 246, dalawang question mark. Kailangan mataas yung score, no? Strong 85. Admin email. So ito, select plugins. Uncheck lang natin muna yan. Discuss natin yan sa ibang videos, no? Tapos, para hindi natin makalimutan yung ating password sa login, isi-send natin sa email natin, no? Malagay mo lang dyan. And then, install. So, dito walang laman, no? So, after installation, titingnan natin kung anong pagbabago dyan. Refresh. Okay. So, meron siyang default theme. So, hindi ko na muna binago tong pangalan at saka description ng install tayo. Dito na lang natin gagawin yan sa loob ng WordPress. So, ngayon, meron na tayong installed successfully daw. So, ito yung URL o yung web address at ito yung address para ma-access natin yung admin interface. So, para masanay kayo, no? Sanayin nyo na lahat ng WordPress website, ma-access mo yung admin nun pagka nilagay mo ng /wp admin. Okay. Naglalagin tayo. Tapos, username, ako ito. Password 246, question mark. Remember me. Login tayo. So, ito yung makikita natin sa loob ng WordPress. Posts. Mahalaga dito, kailangan unahin natin bago tayo gumawa ng kahit ano. Dito muna tayo sa settings. Ang pinaka-importante sa lahat, kasi bago ito, dun muna sa reading. Okay? Tapos, i-check natin itong search engine visibility. Dahil yung website natin ay under construction, ayaw nating ma-include ito sa pag-i-index ng Google. So, dapat di muna siya mag-appear sa Google. Save natin. Ang susunod, permalinks. No? Permalinks. Ang permalinks ay dito natin kino-configure yung address ng kada page at kada post natin. So, day and time. So, makikita nyo dyan anong itsura ng pages nyo pagka may laman na. No? Kunyari, networker. Networker.com. So, meron lagi itong isang post. No? Hanapin natin. Hindi makikita dyan. So, may post yan lagi. Kunyari, sample page. So, wala. Okay lang. Ito tayo sa dashboard. Post. All post.
Yan, meron siya laging hello world. So, view natin. So, kung mapapansin nyo, yung address niya, hello world lang yung title, pero meron siyang date na nakalagay. So, para mapangit kasi pagka ganyan, hindi yan search engine user friendly. So, babaguhin natin yan. Dito tayo sa custom structure. Alisin natin to. Ilagay natin yung category. Tapos, post name. No? Importante yan sa lahat. Save changes. Ngayon, i-refresh natin to. So, uncategorized kasi nga walang category. No? So, sa ibang tutorial, sa ibang video, ayusin natin yan. But dito muna, sa theme muna tayo para maganda yung magiging hitsura ng website natin. So, balik tayo sa homepage. Balik tayo sa general settings. Sa general settings, dito natin lalagyan ng pangalan. Site name, Netco worker. Kunyari, vlog. Lagyan natin kunyari news para iba-iba naman. Tapos, dito, daily news vlog. So, yan, kunyari lang So, yan, kaya ayaw nating ipakita sa search engine kasi trial tong ginagawa natin. Mahirap yung i-index ng search engine lalabas dun sa hindi naman dito naka-intend yung domain na to para dito. So, ito yung ginagamit lang natin sa training. So, meron na siya. Kunyari, refresh natin yan. So, meron ng Net Coworker News. Ngayon, papalitan natin to. Pumunta tayo sa appearance. Okay? Themes. Pagka nag-a-add tayo ng bagong theme, lalabas lahat ng themes na nakastore doon sa repository ng wordpress.org. So, nandito lahat. Kung gusto nyo na may gusto kayong hanaping theme, pwede kayong pumunta sa wordpress.org themes. Okay? So, pagbago pa kayo, kasi dito makikita yung lahat ng themes. So, ngayon, gagamit tayo ng ibang theme. Tawag doon ay viral. Okay? O pwede ka rin mag-upload ng theme, kung anong gusto mong theme. Ito yung gagamitin natin, Ito. Viral news, viral mag. Ano yung gusto nyo? Sige, ito. Try natin to. Install. So, na-install na siya. I-activate natin. Ngayon, ang website ay kailangan ng placeholder. Ibig sabihin, kailangan ng temporary na content na laman para makita natin kung anong itsura. So, install natin yung importer, plugin. Demo importer pala, para ma-import natin yung demo. So, wag nyo na muna pansinin yung mga nasa taas, Kasi darating tayo dyan. Ngayon, meron na tayo. Newsmag, i-install natin. Okay? Wag muna yung plugins. Import demo. Are you sure to proceed? Yes. Okay. Antayin natin. It'll take a couple of minutes. So, habang nantayin natin, itong mga plugin na nasa taas, ito yung mga required na plugins base doon sa requirement ng theme. So, iba-ibang theme, iba-ibang plugin. I-discuss natin yan sa ibang videos kung ano ba yung mga plugins, Kasi hindi mag-oobra yung isang website pag hindi natin sinunod yung instruction ng developer kasi may mga special kumbaga itong bagay na ito gagana kung gagamitan mo ng ganito, parang ganon, Kahit sa ibang kahit hindi WordPress, kumbaga sa Android may mga apps na kailangan natin gamitin para magamit natin yung ibang bagay. So, ganon din sa WordPress. Marami din siyang plugin kasi nga ang WordPress ay bare, kaya napaka-powerful niya kumpara dun sa iba kasi mas sobrang customizable siya. So,
pagka marunong na talaga kayo, yung function ng website dumedepende kung anong plugin ang nilalagay ninyo, no? So, kagaya din lang kunyari sa mga contact forms, kailangan natin ng plugin para makagawa tayo ng contact form, o kaya yung mga pop-ups na nakikita nyo minsan sa website na nanghihingi ng email address, yung mga advertising, so ganon, no? So, discuss natin yan sa ibang video. So, tapos na, demo import progress. Ngayon, all done daw, have fun. Sige nga, ito yung una, refresh natin kung ano itsura. Refresh. So, yan na siya. Yan ang itsura ng website natin. Di ba? So, yung mga nakalagay lahat dito, ito yung mga temporary content, no? Kasi hindi natin makikita yung itsura ng website pag walang placeholder. Ang tawag dyan ay placeholder kasi papalitan natin to balang araw as we go on ng content. Halimbawa, kasi ito nakalagay dyan ay break news website. So, syempre mga news. Kunyari dyan, depende sa website. Ito ay basic lang ha, basic. Ano lang to. Wala tayong ano dyan sa laman kung anong mga nilalaman yan. Ang mahalaga lang ay layout ng website at saka kung paano mag-install. So, ngayon, okay na. Of course, ang susunod natin na gawin, i-customize natin, no? Pupunta tayo sa lagyan natin ng logo, no? Ngayon, itong mga ano dito, pwede nating i-rearrange ito. May buong tutorial ang hash themes. Makikita nyo dito kung gusto nyo talaga i-customize, no? So, viral mag settings. Viral mag itong pangalan ng theme. Viral mag settings. Tapos, meron dyan sa baba, documentation. Pag binuksan natin to, hindi lahat ng theme may documentation na kompleto viral mag documentation, nandito lahat mula sa installation. So, tapos na tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Import demo content, tapos na tayo dyan. Ngayon, kung gusto nating i-customize, dito yan sa baba. Front page yan, no? May mga elements siya, no? Di ba? So, yan. Kompleto lahat dito, no? Kung may na-miss kayo dito sa sinasabi ko. Lahat ng related doon sa appearance, nandito lahat. Okay? Okay, so, ngayon, ganitong itsura ng website. Lagyan natin ng logo. Pupunta sa appearance, customize. Pupunta tayo sa general settings. Header settings. Logo and favicon. Okay. Ngayon, ito logo, no? Select logo. May ginawa na akong logo para dito na simple lang. Upload files, select files. Ito, no? Ginawa ko sa Canva. Wala pang 2 minuto. Okay. For the sake of ano lang to training. Ngayon. So, yun yung logo. Publish. Ngayon, mag-add din tayo ng icon, site icon. Ano ba yung site icon? Nakita nyo itong sa Facebook? Yan o. Merong logo. Itong Softaculous, meron din. So, lagyan din natin yung itong website na to. Site icon. May ginawa na rin ako dyan. Select files. Ito yon. Okay. Lagi nating lagyan ng alternative keyword yung image natin para sa search engine. Select. Okay siya. Hindi na natin i-crop lang natin. Okay. So, mapapansin nyo meron na, no? So, meron na. So, publish. Ngayon, ito na yung pinaka-hitsura ng website natin. So, ngayon, ito, pwede nating palitan na ng content. Lahat dito sa baba, pwede nating i-customize. Lahat dito sa gilid, pwede nating i-customize. Yung buong website, pwede nating i-customize yan. At yan ay i-discuss natin sa mga susunod pang mga video. So,
At kung ano ang kailangan para pag nag-change tayo ng content, hindi maapektuhan yung mga links at mga SEO na pwede nating anuhin sa susunod. So, yan no, sa sports, yan, kagaya nito, binuksan natin isang article. Yan siya, no. So, pag nakalagin tayo, kita mo, ako, may logo si ako ito. Nag-automatic, no. So, lahat yan, pati yung mga comments na yan, ito, lahat dito, pwede nating baguhin yan. So, kung gusto nyo talagang matuto, gumawa kayo ng sarili nyong blog na hindi nyo kailangan bumili ng domain at saka hosting. Merong ino-offer ang, tandaan nyo to, X10 Hosting. So, ang X10 Hosting, nagpo-provide sila ng free na WordPress website. Kaso lang, wala lang siyang domain. So, ang mangyayari dito, subdomain lang. So, try natin, no? Halimbawa, siyempre ito may bayad yan, $3.95 a month. So, always free. Yan, no? So, continue sa free. Enter email address. So, sa mga test emails na ginagamit ko, yun pa rin. Okay. Agree. Next. Oh, gusto niya basahin. Nag-i-error ng PC ko, naghahanap ng bago. Okay. Ngayon, so may account na tayo, no? Traffic lights. Ito na naman. Okay. So, ilang try Finish. Okay. Antayin natin. Please check your email. O, yan. Meron. Ang bilis, no? Email, verification. Try natin. Continue to log in. Kailangan ko na talaga ng bagong motherboard. Email address. Password. I'm not a robot. Remember me para hindi na paulit-ulit. Save natin sa Firefox. Okay. Domains are no longer managed via your client dashboard. These are now added and managed via your direct admin hosting panel under account management domain setup option. Here to close. So, currently you have no active services. Click the services page for inactive services. Add new services. Okay. So, meron siya. Select a new hosting package. So, bakit ang dami? Dito tayo sa free, syempre. 3 domain or subdomain. Okay. Select one of the following options. New domains can be added anytime. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na makakapili tayo dito pero subdomain lang. So, X10 busy. elementtext.com. So, practice lang naman. So, pili natin yung elementtext.com. Parang haba. 10.x10.mx. So, kunyari, practice. Tingnan natin kung available. Another user owns this domain or parent of this. Okay, so, ilagyan natin ng Tagalog. Practice. Ayun, available siya. So, ito, hindi na yan. Ito, wala na tayo dyan. Wala dyan. So, yun lang, no? So, tingnan natin. Para meron kayong pagpraktisan. Check. Yun lang, click natin dyan, ha? Sign up. Password is not valid. Ano ba yan?
New hosting service password. Baguhin natin. Ito ibang password kaysa sa bago lang nilagay ko. Sign up. Okay. Andyan yung link sa description kung yung sa extend na to para makagawa kayo ng libreng website na paparaktisan nyo. So, it's either subdomain or main domain. Parehas lang yan pagka naka-host na. Kasi new registration to eh. So, yan na. Okay. Now, meron na tayong hosting. So, tayo mabuksan ng hosting control C. Naka-block. Bihira. So, naka-block pala, no? So, dapat, pag binuksan to, bakit? Okay, try natin uli, no? So, try natin uli kasi ano pala yung security ng Firefox ko. Login ulit tayo. Okay. Tapos, hosting control panel. So, magbubukas siya dapat, no? Tingnan nyo yung blocker ng ano nyo. So, ito na yon. So, ito yon, no? So, yung kagaya kanina ng sa Namecheap, iba siya, pero control panel pa rin. So, ngayon, mag-install tayo ng WordPress dito sa practice.extend.mx. Kunyari, ito, gumagawa kayo ng practice website nyo dyan sa extend, pupunta ulit dito sa Softaculous, okay? Tapos, click nyo yung WordPress. Same method yung ginamit ko kanina, no? Kaiba lang ng host. Na, yan, no? So, same pa rin. So, from now on, i-follow nyo na yung ginawa ko kanina doon sa kabilang host. Pero this time, ito, sarili nyong website, no? Sarili nyong website, pagpapraktisan ninyo. Okay? At least, meron kayong free na website na pwede ninyong pagpapraktisan. So, kagaya nga ng sabi ko, lahat ng cPanel o control panel ng hosting cPanel ay pare-parehas ng functions, magkakaiba lang ng hitsura. No, so, sige, tuloy natin kunyari WordPress. Install tayo ng WordPress dito sa bago nating test site. So, ganun din, click install. So, wala tayong ibang pagpipili ang domain, ito lang. Install tayo. Nandiyan na siya, nakalagay na. So, pipiliin natin yung may www para iba-iba. Bakit may WP? So, tanggalin to, tanggalin. Kasi main website tayo, no? Practice. Word practice. Praktisan ng WordPress. Ito, pinapakita ko lang sa inyo, no? Pero pwede kayong gumawa ng inyo dyan kasi hindi po pwedeng alam niyo itong login nito, pero hindi po pwedeng kasi maraming nanonood, maraming gusto mag-practice, mas maganda may kanya-kanya tayong pagpapraktisan. Bahala na kayo kung anong ilagay nyo dyan na subdomain. So, ito, password, 246. Okay, kunyari lagay ko dyan yung email. So, as usual, ganito pa rin, no? Installation email pa rin doon para sigurado tayo. Install. Ito, libre dito sa Extend Hosting, libre lahat. No? So, yan, meron na siya. So, click natin to. Kunyari, ito yung website natin, no? Practice.extend.mx. So, yan, kagaya din ng sinabi ko sa inyo kanina, same na same. So, kung gusto nyo i-manage to ang backend, ganoon pa rin, WP //wp admin. Okay?
pupunta na kayo doon sa login. So, lalagin ko. Kunyari, no? Ganun pa rin ang itsura doon sa una nating ginawa kanina doon sa Neat Coworker. So, gumawa kayo ng sarili nyong website dito sa x10hosting.com. Ibibigay ko yung link diyan sa sa description ng video. Okay? So, mas maganda kasi yung may papraktisan kayong inyo para sa susunod na video ay susundan nyo na lang yung gagawin natin doon sa sarili nyong website. Okay? Okay, so hanggang dito muna lang muna tayo kasi masyadong mahaba tong video. So, yan na lang muna.